i-check natin yan. Makipag-ugnayan tayo sa Office of Civil Defense. Nasa ating linya ngayon ang Information Officer ng OCD. Walang iba kundi si Ginoong Diego Agustin Mariano. Magandang umaga po sa inyo, Sir Diego. Yes po, magandang umaga po at magandang umaga din po sa ating mga taga-subaybay. Opo, Sir, kumusta ang monitoring natin? Ano na ang update sa kalagayan ng ating mga kababayan sa iba't ibang lugar na naapektuhan ng matinding mga pagbaha? Opo, sa ngayon po, no, sa nagkaroon, may naitala na po tayong mahigit or almost 1 million na pamilya or katumbas po niyan nasa 3.7 million po na katao ang naapektuhan na po nitong mga nagdaang Luis, Maymay at Hanghabagat. Yes. At sa numero po yan is nasa 15,000 na pamilya or 54,000 na katao po ang nasa mga evacuation centers po natin. Ang nitong mga nagdaang pagulan po is nag-iwan din po ng casualties. Sa ngayon po is meron po tayong 21 na namatay, 14 na injured at 3 pa pong nawawala. So, kumusta ho ang sitwasyon? Ibig sabihin, gaano karami naman yung nailikas nating mga kababayan, Sir Diego? Yun nga po, sa numero po natin ng mga naapektuhan, 15,000 na pamilya po doon is nasa loob po ng ating mga evacuation centers or nasa 54,000 na katao po ang ating nasa mga evacuation centers po. Saang mga lugar ba yung nakita po ninyo, Sir, na talagang grabe yung epekto ng pagbaha? So po, kung ang pagbabahit-basihan po natin is yung numero po ng mga naapektuhang nating kababayan, sa Region 3 po ay may pinakamarami po tayong naitalang apektado. Kasunod po dyan ay nasa Region 1 at Calabarzon po. Kung yun po ang pagbabasihan po natin, ito pong 3 rehiyon po ang pinaka-naapektuhan po. May pagtaya po ba tayo kung yung mga damage hindi lang sa mga tao, yung sa agrikultura, may mga pagtaya ho ba tayo kung magkano ang damage nitong tuloy-tuloy nating nararanasan yung epekto nitong habagat? Opo, sa infrastruktura, nakapagtala po tayo ng 2.65 billion worth of damage po sa ating mga infrastruktura. Sa agrikultura naman po, nakapagtala po tayo ng 347.4 million worth of damage po. Opo. So, kumusta ho? I mean, yung pangangailangan po, sir, ng ating mga kababayan, lalo na yung mga nasa evacuation center at sa mga lugar na alam nating ligtas na sila, na ipagkakalo po ba ito sa kanila, Sir Diego? Opo, tuloy-tuloy naman po yung pagbibigay ng assistance ng especially po ng ating mga local government unit sa ating mga kababayang naapektuhan. At sa katunayan nga po, meron na po tayong naipamahagi na 458 million worth of assistance na po ang naipamahagi sa ating mga kababayang naapektuhan. Sama-sama na po yan na assistance from the LGUs, assistance from the national government agencies such as ito pong kami po from the Office of Civil Defense at DSWD po. Importante yung mga relief goods para sa ating mga kababayan na ngayon, Sir Diego, paano sila makaka-avail sa lahat ng ating mga kababayan na naapektuhan nitong pagbaha? So, una po, lahat po ng nasa mga evacuation centers po natin is automatiko naman pong naabutan po ng assistance mula po sa ating pamahalaan. And yung iba naman po is umiikot naman po ang ating mga LGUs para mag-abot pa po ng ibang assistance. Or kung hindi pa naman po sila naabutan, pwede naman po sila lumapit sa ating mga authorities or mga galing po sa LGUs po. Meron po ba tayong hotline po na pwedeng matawagan agad ng ating mga kababayan in case of emergency at kailangan ang tulong mula sa ating tanggapan? Opo, in case of emergency, ang ginagamit din po naman natin is yung 911 since ito pong 911 is unified na po ito, buong bansa naman po na nilaunch din po ng DILG. Kaya kung meron po kayong emergencies na kailangan marespondihan po ng pamahalaan, is maaari nyo na po gamitin ng 911 po. 911, matik na po yun Sir Diego Agad-agad may sasagot naman po. Meron naman po. Mga ano po yan, mga taga-DILG po. Oo. So sa ngayon, anong nakikita po ninyong mga dapat pang gawin? Kasi baka tumagal pa sila sa evacuation center, Sir Diego. May mga plano na rin ho ba tayo para matugunan yung iba pang mga pangangailangan ng ating mga kababayan?
Opo, sa ngayon naman po, no, hangga't nasa pangangalaga po ng pamahalaan itong mga kababayan po natin nasa loob po ng mga evacuation centers is patuloy naman po silang bibigyan ng assistance. So, kumbaga, hindi naman po sila pababayaan hangga't sila po ay nasa ating pangangalaga po. No? So, nandiyan Mhm. naman po ang DSWD na siya pong tumututok po talaga sa mga pangailangan po nila habang sila po ay nasa mga evacuation centers po. Ayun, oo. Kailangan talaga yung iba yung pagtulong sa ating mga kabayan dahil na-mention nyo nga rin kanina na malaking damage ang nangyari din sa kabuhayan ng marami nating mga kababayan, Sir Diego, di ba po? Opo, tama yun. No? Sa pati nga po sa kabuhayan ng ating mga kababayan is Mhm. apektado rin po. No? Pero yung nakatoka naman po dyan ng iba't ibang ahensya po ng pamahalaan, especially po sa mga ating mga kababayang mga magsasaka po, is Mhm. nandiyan naman po ang Department of Agriculture para magbigay po ng assistance or tulong po sa ating mga kasamang magsasaka po. Mhm. So far sa OCD naman ay tuloy-tuloy yan, ano? Bawat region na naapektuhan nitong mga pagbaha, Sir Diego. Yes po, tuloy-tuloy naman po ang pagko-coordinate po natin from OCD na kumbaga kino-coordinate po natin yung iba't ibang ahensya, especially sa mga regions Mhm. na iisa yung kilos natin na lahat is nabibigyan ng tulong, is lahat walang naiiwanan ng tulong. Kaya yung ating mga iba't ibang ahensya is kino-coordinate natin para yung tulong na dapat nilang ibigay is aabot po Mhm. talaga sa ating kababayan. Opo. Alright. Thank you so much, Sir Diego. Baka may nais kayong iwang mensahe sa ating mga kababayan. Maitulong natin sa marami nating naapektuhan at lalong-lalo na ang mga nasa evacuation center ngayon. Go ahead po. Opo, unang-una po, no, habang patuloy na nakakapag-experience pa rin po tayo ng pag-uulan, isa hinihiling lamang po ng Office of Civil Defense na tayo po isa na maging cooperative naman po, no, na sakaling ang ating mga authorities isa magtawag po ng evacuations, isa na po tayo po ay sumunod at mag-evacuate para maiwasan po natin yung mga dagdag pa pong mga casualties or dagdag na mga injuries Mhm. habang tayo po ay lumilikas kung papataas pa po ang baha, no? Kaya isa lamang po yung sa ating hiniling is maging cooperative. Then para po sa ating mga kababayan na sa ngayon po is naapektuhan or mga nasa loob po ng mga evacuation centers is patuloy naman po patuloy po kayong tutulungan ng pamahalaan dahil sabi nga po ang utos nga po ng Pangulong Bongbong Marcos na kung sino po ang nangangailangan ng tulong, isa dapat po kagyat na bigyan po ng tulong. Okay, sige. Maraming salamat po sa inyo, sir. At sana from time to time ay mabigyan natin talaga ng kaukulang tulong at pansin ang marami nating mga kababayan ngayon na alam nating nagdadalamhati dahil sa sitwasyon nila na yung iba walang mabalikang tahanan dahil nga dito sa nangyaring pagbaha. Sir Diego, thank you po. Maraming salamat po sa inyo. Maraming salamat din po. Mag-ingat po tayo lahat. Okay.